Is recognized. Maraming salamat po, Mr. Chairman, at magandang umaga po sa inyong lahat muli, my dear colleagues and also our resource speakers. Dahil sa reminder ng ating chair na medyo gusto tayo sa oras, marami po sana akong punto na dapat talakayin, particularly the specific nuances sa bills. But I realize that perhaps the discussion of the nuances of the pending bills can be deferred to future proceedings of this committee at the committee level or even at a plenary. Pero sa ngayon po, I just want to take advantage also of the presence of our resource speakers. Wala ko ditong kadeba-debate tungkol sa problema ng droga. Wala akong nagdedebate sa ating mga otoridad na ganun na kalala ang problema sa droga. And therefore, there is an urgency and imperative need to address the drug menace in this country. Unang punto po, and I'm not sure who's going to answer this, perhaps si Director General De La Rosa po pwedeng sumagot. Alam niyo po, madalas natin na naririnig mga ilang personalidad at kahit nga ho sa mga interview rin ko rin po sa media na para bang ang sinisisi ng buong problema ngayon sa droga, yung paglala ng problema sa droga ay yung alleged kapabayaan ng dating administrasyon. Yan po ba ang tunay na sentimiento ng ating mga law enforcement agencies? Kasi alam ko naman po na lahat kayo, karamihan sa inyo ay nandyan na sa sarili-sarili niyong opisina o institusyon. Yan po ba ang impression, ang sentimiento ng current dispensation na walang ginawa at naging pabaya ang dating administrasyon? I just feel the need to raise this matter kasi alam niyo naman po lahat na kasama ako sa dating administrasyon. Ganun po ba yun, Director De La Rosa? Your Honor, actually the primary reason why nagkaganito ito lahat, hindi ko masabi na nagpabaya yung previous administration. But this I can tell you frankly, honestly, with all honesty, na nagkaganito ito ngayon dahil the police feels emboldened to do their job. We are more encouraged, we are more motivated to do our job because we have a president that is determined to stop the drug menace. Kaya po, na-unearth po ito lahat ngayon, nagkaalaman na ganito na pala kalala ang sitwasyon ng droga nang nagtrabaho na lang gusto ang police. Hindi po namin sinasabi, I myself is a part of the previous administration dahil police na ako. Noong panahon ninyo, sasabi mo, police na ako noon, alam ko, nag-operate din ako ng drugs, but hindi po ganun ka masigasig yung ginagawa namin dahil in the police parlance, we call it, buntot mo, hila mo. Ikaw, police ka noon, magpahiro-hiro ka, mag-operate ka, napangga mo yung sindikato, ang drug lord pala, yung gobernur, yung mayor, then relief ka, isang tawag lang sa Malacanang. Lalo na kung kapartido ng nasa Malacanang yung alaga niya yung mayor. Tanggal ka. Excuse lang po, General De La Rosa. Diyan po ako medyo nababahala. Katulad yan. I mean, you were again, I appreciate the candor and your very frank manner of expressing your thoughts. Katulad na naman yan, isang tawag lang sa palasyo at clear na yung kung sino man yan. So hindi ho pa dapat, my point ho dito is that, kasi nga, several naman po ang mga relevant agencies or several naman po ang mga law enforcement authorities natin. Gusto ko pong malaman kung pagpasok po ninyo, pagpasok nitong bagong administrasyon na ito, humingi ho ba kayo ng talagang mga comprehensive accomplishment reports na nanggagaling sa iba-ibang ahensya? Katulad ng NBI, katulad ng PIDEA, katulad ng Anti-Drug Unit of PNP, ng PAOK. Alam niyo yung PAOK, Presidential Anti-Organized
crime, Yes, sir. dyan sa kanilang anti-drug campaign din nung nakaraang administrasyon. Kumuha po kayo ng comprehensive report para makita naman po ng ating mga kababayan na marami naman po mga ginawa. Yang mga ahensya na yan, in terms of investigations, in terms of filing cases, in terms of conducting operations, and also in terms of prosecuting. Although, meron po akong itatanong din mamaya sa mga representative from the DOJ. Di ko ba ganon? Ako po mismo, as a former SOJ, alam ko po mismo yung mga operations na ginagawa ng NBI. Marami rin po silang mga operations noon. Hindi lang po siguro masyadong napapabalita. So did you ever ask for comprehensive accomplishment reports from all of these agencies when you took over, or this administration took over? Your Honor, honestly, hindi po ako humingi dahil that is beyond my concern already. Tapos na po yun. Ang hinaharap ko ngayon, ng present problema na kinakaharap ko, napakalaki yung problema po hinaharap mo ngayon. Bakit pa ako magdidig ng previous records na ang dami kong problema, hindi nga ako makatulog, Your Honor. So, And we know 2 that. hours lang po ang tulog ko, 4 hours dahil sa problema ng droga. And yun pa, mag-imbestiga ko sa nangyari before. Anyway, inasabi ko lang po ito na ganito po, dahil that's coming from the PO1 on the ground, yung mga polis namin sa baba. Pag nag-iikot ako sabihin ng mga polis, sir, salamat po sir, ngayon talaga magtatrabaho na kami dahil may presidente tayo na talagang binapakapan tayo. Kaya ganoon na lang po nakikita natin, naglabasan na lahat. Wala pong duda doon, no? Yes, ma'am. Dahil nga sa talagang very focused attention of this administration, it seems to be the singular focus, especially of the president now, to battle or to end the drug menace. Kaya nga ho, lahat ito nauungkat na at ganyan ho ang nangyayari. Kasi compared nga po to the previous administration, hindi naman ho kasi ganon yung naging thrust ng administrasyon, na ang dami naman po talaga mga areas of governance na dapat i-address yung dating administrasyon, na hindi naman talaga total focus dyan sa problema ng droga. Pero hindi naman po siguro pwedeng sabihin na nagpabaya o walang ginawa yung dating administrasyon. Di ho ba? I agree with you, Your Honor. Marami po kayong ginawa, no? Kasi ngayon, sa singular focus nga ho, sa sobra talaga na passionate na pagtrabaho ninyo, kasama po ang Pangulo, ay ganyan na nga ho ang nangyayari na marami na ho tayong naaalungkat, marami ho tayong nahuhuli, may mga namamatay, but that is another matter. And the difference lang ho kasi with the previous administration, ganun nga ho, wala hong nangyayaring patayan noon na ganyan araw-araw. Wala rin ho yung mga naming and shaming na yan ng dating administrasyon. Yun po ang malaki siguro na diferensya. Pero ang susunod na itatanong, pero you don't have to answer it now, it's just a food for thought. Tama ho ba yung approach na yan o yung strategy na yan, yung violent, the so-called violent war against drugs? Pag-uusapan po natin yan sa Lunes. Na-receive nyo na ho ba yung notice nyo? Yes, Your Honor. Dadating ho ba kayo? I would be very happy to face you on Monday, Your Honor. Thank you. Thank you so much. Next point. Okay. Gusto ko po sanang tanungin ng bawat agencies tungkol sa mga nagawa nila, pero wala ho tayong oras ngayon. Meron lang ho akong tatanungin na isa. I'd like to take advantage of the representatives from the DOJ. Dahil alam niyo po, madalas hong sisihin dyan sa problema ng droga, yung prosecution, yung mga prosecutors. Yes, we admit, mababa ho ang conviction rate noon at siguro hanggang ngayon. So I'd like to give, only very briefly, opportunity for DOJ. I think we can ask, is it Senior Deputy State Prosecutor Richard Padulyon? Because, you know, Yusek Erickson is just new. So si Senior Deputy is one of our most competent prosecutors in the DOJ. Now, alam ko po
based on first-hand knowledge na maraming challenges and problema ang ating prosecution. Now, we will ask you to submit a document detailing, outlining exactly those challenges which beset the prosecution kung bakit mababa ang conviction rate pagdating sa drugs. But for the benefit of my colleagues, can you at least cite a few major challenges?